طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على صفة الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kahapon ay tinalakay natin ang pangalawang rukun ng iman, al-imanu bil malaika, ganun din ang ikatlong rukun ng iman, al-imanu bil rusul, ganun din ang al-imanu bil kutub. At ngayon, bi'idhnillahi ta'ala, tatalakay natin ang patungkol sa al-imanu bil yawmil akhir. Ano ibig sabihin ng paniniwala sa huling araw o al-yawm al-akhir? Ang yawm al-akhir, ya ikhwa, sinasabi ng mga ulama na ito ay ang tapat na paniniwala na bubuhayin muli ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tao mula sa kanilang mga libingan. Tinawag ito na yawm al-akhir dahil wala ng araw pa ang susunod dito. Ito na ang huling araw. Merong ibang ulama ang nagsasabi na kaya ito tinawag na yawmul akhir dahil wala ng day pa na susunod sa kanya. Ibig sabihin, wala ng gabi pa. Yun na ang the last day. Dahil ang kasunod nito ay wala ng gabi pa. Pero ang pinakatamang opinion ay yun na ang huling araw ng mundo. Kailangan natin itong paniwalaan dahil part ito ng paniniwala natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maraming talata sa Quran Karim na ang mundong ito ay magugunaw. Na ang lahat ng tao ay darating ang katapusan niya. Lahat ay babawian ng Allah subhanahu wa ta'ala ng buhay niya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Lahat ay makakatikim ng kamatayan. At ang paniniwala natin sa huling araw ay may mga napapaloob dito na dapat nating paniwalaan. Una, al-imanu bil-ba'thi wal-hashr. Big sabihin, ang paniwalaan natin ang muling pagkabuhay ng mga tao, ganun din ang pagtitipon sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ay magsisibangon sa kanilang mga libingan kapag sila ay namatay na pagkatapos ng paghihip ng trumpeta. Dahil sa huling araw, ang Allah subhanahu wa ta'ala hahayaan niya si Israfil na hipan ang unang trumpeta, ang trumpeta sa unang pagkakataon at lahat ng tao ay mamamatay. At pagkatapos nito ay utusan niya si Israfil na muling hipan ang trumpeta at sa pagkakataong ito ay ang mga tao ay magsibangon sa kanilang mga libingan upang sila ay pupunta sa mahsyar, na doon iipunin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng mga tao. Ano ang dalil na ang bagay na ito ay totoo? Na ito ay talagang mangyayari? Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ya ikhwa, siya ang naglikha sa atin, siya rin ang nagpasimuno ng lahat, kaya kaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na muling buhayin ang lahat ng kanyang mga nilikha. Sinabi sa Quran Al-Karim sa Surah Ar-Rum, وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ. Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang nagpasimuno ng paglikha at siya rin ang muling bubuhay sa kanilang lahat. Sinabi niya sa isa pang ayat sa Surah Yasin, قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ. Kasagutan ito sa isang tao na ayaw niya maniwala na muling mabubuhay ang mga tao, na kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo na ang bubuhay sa mga tao ay kung sino ang nag-umpisang lumikha sa kanila, sino ang nagpasimuno sa paglikha sa kanila sa unang pagkakataon. Wa huwa bikulli khalqin alim. Samantalang alam ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng kanyang mga nilalang. Pangalawang dalil natin na ang ba'th, ang muling pagkabuhay ng mga tao ay totoo. Ang magpapatunay dito yung lupang patay. Kung titingnan natin, pagmamasdan mo ang lupa, kapag ito ay nanuyo,
dinaanan ng El Nino, o di kaya isang punong kahoy na natuyo na dahil sa matagal nang hindi naulanan, pagkatapos kapag ito ay naulanan, biglang sumisibol ulit ang mga damo sa ilalim ng lupa. Biglang tumutubo ulit biglang namumulaklak ang mga punong kahoy. At kung sino yung Panginoon na nakayanan niyang patubuin ulit yung mga damo sa tuyong lupa, kaya rin niya muling buhayin ang mga tao mula sa kanilang mga libingan. Sinabi ng Allah sa Quran Al-Karim sa Surah Qaf, وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. Kami, sabi ng Allah, ang nagpababa ng tubig mula sa langit na mabiyaya, mubarakan, tubig na yun. فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. At sa pamamagitan nun, ng tubig ulan, ay natubigan yung lahat ng mga taniman, lahat ng mga hardin. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ. Ganun din yung mga punong kahoy, yung mga tanim na sa ilalim sila gumagapang. Rizqan lil ibad, bilang panustos sa mga tao, wa ahyayna bihi baldatan mayta. At sa pamamagitan ng ulan na yon ay pinababa ng Allah subhanahu wa ta'ala, nabubuhay ang dati-rating patay na lugar. Kung walang ulan, tutubo ang palayan? May tutubo sa palayan o wala? Wala. Kung walang tubig, meron tayong makain na bigas o wala? Wala. Paano nakasurvive ang tao? Dahil sa kinakain nilang bigas. Paano nakaproduce ang farmer ng bigas? Dahil sa tubig. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, kung paano niya nakayanan muling patubuin yung damo mula sa nanuyong lupa, ganun din muli niyang bubuhayin. Kaya niyang muling buhayin ang mga tao mula sa kanilang mga libingan. Kaya nga sinabi ng Allah sa dulo ng aya na ito, kadhalikal khuruj. At ganun nga sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ang muling paglabas ng mga tao mula sa kanilang mga libingan. Ganun din ang pangatlong dalil natin na makatotohanan ang muling pagkabuhay ng mga tao ang muling pagbangon ng mga tao mula sa kanilang mga libingan. Ang sabihin natin na ang lahat ng may matinong pag-iisip natitiyak niya na ang lahat ng may kayang gawin, lahat ng sino man na kaya niyang gumawa ng malaking bagay, ay kaya rin niyang gawin ang maliit na bagay. At ang Allah subhanahu wa ta'ala, nakayanan niyang lumikha ng langit. Nakayanan ng Allah subhanahu wa ta'ala lumikha ng lupa, lumikha ng planeta, lumikha ng solar system. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, mas madali sa Kanya ang buhayin niyang isang buto, ang isang skeleton, pagkatapos nitong nanuyo. Sinabi niya sa Quran, sa Surah Yasin, verse number 81, أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. Hindi ba sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya, na Allah subhanahu wa ta'ala na lumikha ng mga kalangitan at ng lupa, ay kaya rin niyang lumikha ng kagaya nito. Kagaya ng paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga langit, ng mga lupa, kaya rin niya na mag-duplicate nito ng mas matindi pa dito. Bala wa huwal khallaq al-alim. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang tagapaglikha ng kahit na anuman na gusto niya, at siya rin ang higit na nakakaalam ng lahat ng bagay. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang maalam. Kung ang tao nakakayanan nila maggawa ng remote, ng robot,
galing sa mga raw materials, ang Allah subhanahu wa ta'ala na tagapaglikha natin, kaya niyang muling buhay ng mga tao mula sa kanilang pagkamatay. So yan ang unang pinaniniwalaan natin sa ikalimang rukun ng iman, al-imanu bil yawmil akhir, ang paniwalaan natin ang ba'th wan nushur, o ang ba'th wal al-hashr, ang muling pagkabuhay ng mga tao, ang pag-iipon sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang lugar na tinatawag na al-mahshar. Dahil darating ang oras, ya ikhwa, kapag nagsibangon ng mga tao sa kanilang mga libingan, iipunin sila ng Allah sa isang lugar lamang, na lahat nila ay walang mga sapin. Lahat nila ay mga walang takip ang paa. Ghurlan, buhman. Lahat nila babalik sila sa orihinal na pagkakalikha sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Kung paano sila nilikha ng Allah sa umpisa ng paglikha sa kanila, ganun din sila ibabalik ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maging yung maliit na balat na tinanggal sa tao nung tinuli siya, ibabalik yun ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tao. Dahil hindi mga tuli ang mga tao doon. Dahil bakit? Dahil para malasap ng lahat ng part ng katawan ng tao kung ano ang gantimpala ng ipagkakalob sa kanya ng Allah. Makakapasok siya ng impyerno, mapaparusahan ang lahat ng buong bahagi ng katawan niya. Makakapasok man siya sa paraiso, ipapatikim sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang naim, ang kaginhawahan na ipagkakalob niya sa mga taong makakapasok ng Jannah. Pangalawang paniniwalaan natin sa huling araw ay ang paniniwala sa al-hisab, pagsusulit. At al-mizan, yung pagtimbang ng Allah subhanahu wa ta'ala sa gawain ng bawat isa. Na kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala i-evaluate niyang lahat. Ang bawat isa ay dadaan sila sa pagsusulit. Ang bawat isa ay titimbangin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung saan ang mas mabigat sa mga gawain nila. Ang mabuti ba o ang masama? Sa isang aya sa Quran Al-Karim, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Ilalatag ang mga timbangan ng katarungan. Ano ang seal ng Supreme Court ng Pilipinas? Timbangan, di ba? Justice. Pero yung justice dito sa atin, sa mundo, kayang malusotan o hindi? Basta may pera ka. Di ba? Pero ang justice sa kabilang buhay, ang timbangan sa kabilang buhay, hindi na madala ng suhol. Ang timbangan sa kabilang buhay, yun na ang pinaka makatarungan sa lahat ng mga timbangan, sa lahat ng hustisya. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Dahil doon sa Yawmul Qiyamah, wala nang sino man ang taong maaagawan pa ng karapatan. Ang bawat isa, makukuha niya kung anong right niya. Dahil yung timbangan na yun, hindi pwedeng madaya. Allah subhanahu wa ta'ala ang maghusga sa bawat isa sa Yawmul Qiyamah. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. Kung meron ka mang nagawang kahit na isang kapirasong butil man lamang, isasali yun ng Allah subhanahu wa ta'ala sa timbangan na yun. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Sapat na sa amin, sapat na kami, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, bilang tagapagtimbang, bilang tagapaghusga sa bawat tao na darating sa Yawmul Qiyamah. Kabilang din sa dapat nating paniwalaan pagdating sa Yawmul Akhir, sa pinaniniwalaan natin na ito, ang paniniwala sa Jannah at saka sa Nar,
o ang paniniwala sa al-jaza, ang paniniwala sa pagbibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala ng parusa at gantimpala sa bawat isa. Ang Jannah, na yun na ang Darun Naim, ang walang hangganang kaginhawahan. Yun ang tahanan ng kaginhawahan na walang hanggan, na inihanda ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga muttaqin. Sino yung mga muttaqun na yun na makakapasok sa Jannah, sa paraiso? Sila ba yung mga taong hindi nagkakasala? La. Sila ba yung mga taong walang pagkakamali? Hindi. Pero sila yung mga taong nagkakamali, ngunit kapag sila ay nagkakamali, ay nagmamadali silang humingi ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi niya sa Quran al-Karim, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Ito na yung point natin. Magmadali kayo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tungo sa kapatawaran ng inyong Panginoon, na kung saan ang kanyang paraiso, ang lawak niya, ay kasing lawak ng langit at saka ng lupa. Tingnan mo na lang ang distance ngayon ng langit at saka ng lupa. Ganong kalawak ang paraiso, na inihanda ng Allah sa mga muttaqun, sa mga may takot sa Kanya. Sino sila? Dinescribe niya sa mga sumunod na mga aya. Alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Gumagastos sila financially sa hirap at ginhawa. Wal kadhimin al ghaidh. At itinatago nila ang galit nila. Kinikimkim nila ang galit nila. Hindi yung nagkamali lang ang isang sister sa kanya, nagkamali lang isang brother sa kanya, kaagad-agad nalaman na ng buong mundo. Bakit? Dahil sa pinagsasabi na niya sa TikTok, Facebook. Wal kadhimin al ghaidh. Ito yung katangian ng mga muttaqun. Wal afina 'anil nas. At nagpapatawad sila sa mga tao. Wallahu yuhibbul muhsinin. At ang Allah subhanahu wa ta'ala, mahal niya ang mga taong mapaggawa ng kabutihan. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. Ito yung gusto nating ma-reach sa aya na ito. Yung mga muhsinun na binanggit ng Allah, yung mga muttaqun na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, sino sila? Sila yung mga kapag nakagawa ng kasalanan. الذين إذا فعلوا فاحشة, kalaswaan, kasalanan, sa salita o di kaya sa gawa, أو ظلموا أنفسهم, Zakarullah, nakaka-realize sila, naaalala nilang Allah subhanahu wa ta'ala. Fastaghfaru li dhunubihim, at kaagad-agad silang humihingi ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yaghfiru dhunuba illa Allah. At sino pa ba ang makapagpapatawad ng kasalanan maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala? Wa may yaghfiru dhunuba illa Allah. So yan ang mga muttaqun na makakapasok sa Jannah, na inihanda sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Jannah. Sila yung mga taong kapag nagkasala, kaagad-agad silang humihingi ng tawad. Kaya sabi ni Ibn Abbas, la kabirata ma'al istighfar, wala saghirata ma'al israr. Walang malaking kasalanan kung humihingi ka naman ng istighfar, ng kapatawaran sa Allah. At wala ring tinatawag na maliit na kasalanan kung nag-i-insist ka. Alam mo nang bawal yan, pero inulit mo pa. Inulit mo na naman. Tapos hindi ka pa rin nagsasawa. Hindi ka pa rin nangaral. Kahit pa minor sin lang yan, sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala, malaking kasalanan yan. Pero sino man na nakagawa ng kahit gaano kalaking kasalanan, kung nagsisi siya ng sincere na pagsisisi, wagas sa puso niya, at nilagay niya sa puso niya na hindi niya nababalikan pa yun, kabilang siya sa mga muttaqun, kabilang siya sa mga muhsinun, na ipinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila ang Jannah.
Ang nar, ito naman yung tahanan ng mga sila na nagrebelde sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tahanan ng mga kufar, ng mga tumangging manampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, at tumanggi sa kanyang mga sugo, hindi sumunod sa yapak ng mga propeta, sa pamamaraan nila, na ang isa sa description ng nar na binanggit ng Allah, ang panggatong doon ay hindi gas. Ang panggatong doon, kaya lumiliyab yung apoy sa nar dahil sa mga bato at mga tao. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin." Katakutan ninyong impyerno na ang panggatong doon ay mga tao at mga bato na inihanda ang impyernong yun sa mga kafirin, sa mga taong tumangging manampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maliban dyan, papasok sa paniniwala natin sa Yawmul Akhir ang dalawang bagay. Una't una, ang Na'imul Qabri wa Adhabul Qabr, ganun din yung fitnat Adhabil Qabr. Unahin natin ang parusa sa libingan at lubos na kaligayahan dito sa loob ng libingan. Sa libingan niya, ikhwa, mararanasan ng tao doon ang kaginhawaan o di kaya kaparusahan. Kung mabuting tao siya, sa libingan pa lang, ipapakita sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala yung magiging kinabukasan niya sa kabilang buhay. Hanggang sa darating yung panahon na yun. At yung tao naman na makasalanan, ipapakita sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala habang nasa libingan siya, habang naghihintay siya ng pagkagunaw ng mundo, yung magiging hantungan niya sa kabilang buhay. Ang fitna naman, ang pagsubok na mangyari sa tao sa libingan, yun yung pagdating sa kanya ng anghel. Kapag namatay ng isang tao, may darating sa kanya na mag-i-interrogate sa kanya. Yung mag-i-interrogate sa kanya, tatlong tanong lang itatanong sa kanya. Tatanungin lang naman siya kung sino ang Panginoon niya, sino ang propeta niya, at ano ang relihiyon niya. Ang Muslim, ang mu'min, ang believer, gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala, gagawing madali sa kanya ang pagsagot doon. Subalit ang isang taong nagpapanggap lang, nag-aalinlangan sa din, walang katiyakan sa Islam, puno ng nifaq ang puso niya, hipokrito, magiging mahirap sa kanya ang pagsagot sa katanungan ng mga anghel sa loob ng libingan. Kaya, hahampasin siya ng maso. Alam yung maso, yung mas matigas pa sa martilyo. At nakasaad sa isang athar na yung maso na yun, kahit pa ang buong taong ng Mina, magsama-sama na buhatin yun, hindi na kayang buhatin. At kapag pinanghampas yun sa tao, kapag yung pinangpalo, yung baso na yun, sa isang bundok na napakatigas, matutunaw yung bundok na yun. Kaya yun ang gagawin sa kanya. Hampasin siya, papaluin siya, tapos noon, muli siyang bubuhayin, papaluin na naman siya. At nakasaad din na maririnig ng mga nasa palibot niya, ng mga hayop, yung pagsisigaw niya. So yan ang isa sa mga pinaniniwalaan natin patungkol sa, yan ang kabilang sa mga pinaniniwalaan natin patungkol sa kabilang buhay. Dahil mag-uumpisa ang buhay ng tao sa kabilang buhay, umpisa ng pagkakamatay niya. Kapag namatay na ang tao, kamat qiyamato. Tumayo na ang qiyama niya. Yun na ang huling araw niya. Mag-i-start na dito ang buhay niya sa kabilang buhay since the moment na siya ay mamamatay. Ano ang mga mapapala nating kabutihan sa paniniwala natin sa Yawmul Akhir? Number 1, magkakaroon ang tao ng pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala laban sa paggawa ng anumang kasalanan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Ang sino man, ang taong natakot siya sa pagharap niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ipagkakalob sa kanya ang dalawang paraiso. Ganon din, ang naniniwala sa kabilang buhay,
magkakaroon siya ng pag-asa mula sa habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Yung mga taong namatay sila ng mga Muslim, mga tao na namatay sila na may pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga taong nabubuhay rin ng mga Muslimin, as long as Muslim ka, may pag-asa ka pa rin na patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din ang pagkakaroon ng kapanatagan ng loob sa anumang hindi nakuha ng tao dito sa mundo. Ang adal ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagiging makatarungan ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagtalaga siya ng araw na ang taong hindi na parusahan dito sa mundo, doon siya parurusahan. Ganon din dito sa ibabaw ng mundo, may mga tao na hindi nila nakuha ang sahod nila. Hindi nila nakuha ang reward nila. Hindi sila na-appreciate dito. Hindi sila pinasalamatan dito. Subalit sa kabilang buhay, ang bawat isa makukuha niya kung ano ang deserve na makukuha niya. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Doon wala nang sino paman ang maaagawan ng karapatan. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. At naipaliwanag na natin kaninang aya na ito. Dadako tayo ngayon, ya ikhwa, patungkol sa usapin sa ika-6 na haligi ng iman, ang paniniwala sa al-qada wal-qadar o sa tadhana at ang mga napapaloob dito. Na kung saan ang paniniwala sa al-qadar ay wajib sa ating lahat. Tungkulin natin itong paniwalaan. Dahil ang Allah sinabi niya sa Quran Al-Karim, وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. Nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng bagay, pagkatapos itinakda niya ang mga bagay na itinakda niya. Siya ang naglikha sa atin at itinakda rin niya kung ano ang mga mangyari sa atin. Nilikha rin niya kung ano yung mga gagawin natin. Siya ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagtakda ng lahat. Ano ibig sabihin ng paniniwala sa al-qadar? Sabi ng mga ulama, ito ang tapat na paniniwala na nagpapatotoo na ang lahat ng mabuti at masama ay nakasalalay sa pagpapasya ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang pagtatakda. Na siya ay gumagawa ng anumang kanyang ninanais, anuman ang nais ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mangyari. Hindi magaganap ang isang bagay maliban kung kanyang naisin. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهُ. Lahat ng naisin ng tao ay nakabatay yun sa pagnanais ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang mga napapaloob dito sa haligi na ito ng iman na dapat nating paniwalaan? Number 1, ang paniniwala ng Allah, ang tanging nakakabatid ng lahat ng bagay, maging sa kabuuan o detalye nito. Ang ilm, knowledge. Alam ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat. Alam niya kung anong nangyari noon. Alam niya kung ano ang magaganap sa kinabukasan. Alam niya kung anong nakasalukuyang nangyari. Alam niya kung saan mangyari ang isang bagay, kailan mangyari ang isang bagay. Walang naitago sa Allah subhanahu wa ta'ala. La yakhfa alayhi khafiya. Pangalawa, pinaniniwalaan natin sa al-qada wal-qadar, ang paniniwala na ang lahat ay naitala. Kanyang inilista, kanyang ipinasulat sa al-lawhil mahfud, sa talaan ng mga gawa, ang lahat ng kanyang alam. Number 1, ang kaalaman. Pangalawa, ang pagtatala. Lahat recorded. Ipinasulat lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang lahat ng mangyayari sa kanyang mga nilalang. Pangatlo, ang paniniwala sa walang hanggang kapasyahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang musyi'a. Lahat ay pinasya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng nagaganap, walang anumang nangyari sa mundong ito ang hindi dumaan sa pagpapasya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pang-apat, ang paniniwala na siya ang nagpapairal upang magkaroon ng
buhay ang lahat ng bagay. At siya ang nag-iisang tagapaglikha. Ibig sabihin al-khalq. Nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat. Maging ang mga gawain natin ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. So meron tayong apat na dapat paniwalaan sa al-qadar. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, alam niya ang lahat. Yung lahat ng nangyari noon. Ang mangyayari sa kinabukasan at ang kasalukuyan nangyari. Saan ito mangyari? Kailan ito mangyari? Lahat alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, lahat nito ay ipinasulat ng Allah. Nakatala ang lahat na nangyari at saka mangyayari. Pangatlo, ang lahat ay dumaan sa pagpapasya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng nangyari, dumaan yung lahat sa pagpapasya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mushiya, sa desisyon niya. Ganon din lahat ng mangyari. Nakadepende sa Kanya. Ganon din pinaniniwalaan natin na ang lahat ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maging ang mga gawain ng mga tao. Pero merong isang masala. Pwede ba ng isang tao gawin niyang rason ang paggawa ng maksiya, gawin niya ang qadar na isang rason para gumawa ng isang paglabag sa Allah subhanahu wa ta'ala? Pwede bang ang babae hindi maghijab pagkatapos sasabihin niya, huwag niyo na akong pakialaman. Ito na sabi niya ang qadar sa akin ng Allah. Ha? Ganon din yung sa lalaki na malakas patay sindi. Anong magawa mo? Ito na sabi niya ang buhay ko. Ito na sabi niya ang itinakda sa akin ng Panginoon. Pwede bang ganun? Ang qadar, pwede mo siyang gawing reason sa mga musibah. Pero hindi mo siya pwedeng gawing rason sa paggawa mo ng maaib, ng mga kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banggit natin ang mas'ala patungkol sa kung pwede ba gawing rason ng tao ang paggawa ng maksiya sa pamagitan ng qadar. Pwede bang lumabag ang isang tao sa Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin niya, ito na ang qadar sa akin ng Allah. Nasabi natin na ang qadar ay pwede mong gamitin na hujja sa musiba. Huwag lang sa paggawa ng paglabag sa Allah subhanahu wa ta'ala o sa paggawa ng kasalanan. Ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, hindi mo pwedeng sabihin na gagawa ako ng maksiya dahil ito lang kinadar sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero, sa mga pagsubok na dumarating sa iyo, sa mga musiba, sa mga sakunang nangyari sa iyo, pwede mong sabihin ang qaddar Allah ma syaa fa'al. Ito lang itinakda sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kagaya ng nangyari kay Adam alayhi salam. Nung sinisi siya ni Musa alayhi salam at sinabi sa kanya, kung hindi dahil sa iyo, hindi tayo makakaalis ng paraiso. Hanggang ngayon, nasa paraiso tayo. So ano ang sinagot sa kanya ni Adam? Sabi niya, sisihin mo pa ba ako sa bagay na yun lang itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, natalo ni Adam si Musa. Saan doon natalo ni Adam si Musa? Natalo ni Adam si Musa dahil sa yung paglabas ng tao sa Jannah, yun lang itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit yung pagkain ni Adam mula sa punong kahoy, sa ipinagbawal sa kanya na kainin niya, ay hiningan niya na yun ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi yun ang sinabi niya na yun ang itinakda sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sinabi niya na itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala ay yung paglabas ng tao sa paraiso, na ibinaba sila sa mundo. Subalit yung paggawa niya ng kasalanan na kumain siya ng ipinagbabawal sa kanya na kainin, hindi niya ginamit doon ang qadar. Bagkus nagsisi siya at humingi na siya ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anong halimbawa nito? Halimbawa nito, ang isang tao na aksidente ka dahil sa kaskasero ka, mabilis kang magpatakbo.
Pagkatapos nung na-aksidente ka, nawasak yung sasakyan mo. Ngayon, nung nakita mo ng sasakyan mo durog na, wasak na, saka ka nagsisi ngayon. Sana sabi mo, sinunod ko ang speed limit. Sana hindi ako naging kaskasero. Sana dahan-dahan lang ako sa pagpatakbo ko. Pagkatapos nung nakita mo sasakyan mo, saka mo sinabi, qaddarallahu ma syaa fa'al. So yung naging bunga, naging resulta ng ginawa mo, musiba yun. Yun ang pagsubok na ipinarating sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero yung pagkakamaling ginawa mo, kasalanan yun. Sa paggawa ng kasalanan, kailangan mo humingi ng tawad. At hindi mo pwedeng gamitin ng qadar na dahilan para mag-commit ka, gumawa ka ng kasalanan. Nag-gets yung point? Bakit? Bakit hindi mo pwedeng gawing rason ang qadar sa paggawa ng kasalanan? Una't una ang qadar, ghaib. Hindi mo siya alam. Hindi mo alam kung anong naitakda sa iyo. Bakit? Sinabihan ka ba ng Allah na itong naitakda niya sa iyo? Wala. May kontrata ka ba? May kasulatan ka ba? Bakit hindi mo sabihin na itinakda sa akin ng Allah na mabilang sa mga matitinong tao, mabubuting mga tao? Instead na sabihin mo, itinakda niya sa akin na mabilang ako sa mga lasenggero, sa mga taong patay sindi, sa mga taong hindi naghihijab. Bakit hindi mo baliktarin? So number one, hindi mo alam kung ano ang naitakda sa iyo ng Allah maliban na lamang pagkatapos nitong mangyari. Pagkatapos ng isang bagay na mangyari. Malalaman mo lang na yun ang itinakda sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala kung doon na, nadisgrasya na. O di kaya, nangyari na ang nangyari. Saka mo lang siya malalaman. Pangalawa, ang Allah binigyan ka ng pag-iisip para ma-distinguish mo ang ano ang mabuti sa mali, kung ano ang tama sa mali. Number 3, ang Allah subhanahu wa ta'ala nagpadala sa atin ng mga sugo ng mga propeta para ipaliwanag sa atin kung ano ang hak at anong batil. Ano ang dapat natin gawin, ano ang hindi natin dapat gawin. Rusulan mubashirin wa mundhirin lialla yakuna linnasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul. Nagpababang Allah subhanahu wa ta'ala ng mga banal na kapahayagan. Ganon din, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na yung mga musyrikon noong unang panahon, ginawa din nilang rason ng qadar, pero hindi tinanggap sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi nila, وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ. Sinabi ng mga naunang mga tao na nung naparusahan na sila, sabi nila, sa totoo lang, kung hindi tinakda ng Panginoon na mabilang kami sa mga pagano, sa mga musyrikon, hindi man kami mag-shirk, hindi man kami magtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi rin namin ipagbabawal yung mga bagay na ipinahintulot sa amin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero hindi yung tinanggap sa kanila ng Allah. So, dito, malinaw na ang paggamit sa qadar na ipang-justify natin para gumawa ng maksiya, ng kasalanan, ay hindi pwedeng tanggapin, hindi matanggap sa tao. Di mo pwedeng sabihin rason, kaya ako to ginagawa dahil sa ito nang itinakda sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Merong isang lalaki sa panahon ni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu na nagnakaw. At yung tao na yun ay qualified na putulan ng kamay. May ebidensya. May witness. Sabi niya kay Umar ibn Khattab, sandali lang, Amir al-Mu'minin. Relax ka lang. Sa totoo lang sabi niya, kaya ako nagnakaw dahil yun ang qadar sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sabi ni Umar ibn Khattab? Sabi ni Umar, kaya ka rin namin puputulan ng kamay dahil yun din ang qadar sa amin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dahil dyan, hindi tama na gawing rason ng tao sa paggawa niya ng mali, ng kasalanan, ang gagamitin niya hujja ang qadar ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpatuloy natin, inshallah, ang pagtalakay natin ng afan. Meron tayong tamrin, palit na tamrin bago mag-iqama. Kuha muna tayo. At saka, ang athar, bunga ng paniniwala natin sa al-qadar. Una, ito ang malaking maghihikayat sa tao upang gumawa ng anumang ikakabuti sa kanya. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, inutusan niya tayo na gumawa ng mabuti. Inutusan niya tayo na huwag tayong magtamad-tamaran.
ang paniniwala mo sa Al-Qadar, mag-i-encourage yun sa'yo na gawin mo ang lahat ng mga makabuluhan sa'yo, mag-benefit sa'yo. Hindi ka, magnganga ka na lang at hintay mo na may grasyang darating sa'yo. Kung alam mo na dapat palang kumayod ka, gawin mo yung mga dahilan para makuha mo yung gusto mo. So dito may iwanan mo pagiging tamad. Al-mu'minul qawiyyu ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'u. Pagsikapin mo, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kung ano ang ikakabuti sa iyo. Ganon din isa sa benefits ng paniniwala sa Al-Qadar. Ito ang pumipigil sa tao upang hindi siya mamangha sa kanyang sariling kakayanan. Kung nakikita mo, Masya Allah, laki ng sahod mo. Nakikita mo, Masya Allah, ang ganda ng sasakyan mo. Nakikita mo, Masya Allah, ang talino mo. Nakikita mo, skilled na skilled ka. Ang dami mong alam. Nakikita mo, Masya Allah, ang mga anak mo ay ang swerte mo sa kanila. Pero kapag naalala mo na ang lahat ng bagay na nangyari ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala dito, masasabi mo na Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hindi ka mamangha. Lahat ng tinatamasa mong biyaya, hindi galing sa iyo. Kaya huwag ka nang mabad trip pa kung pagtingin mo sa ilong mo pango. Ha? Dahil yan lang, kadar sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit paanong ritoke mo. Mabago mo pa, hindi na. Hindi na. So sa pamamagitan ng paniniwala sa Al-Qadar, mababawasan ang magpapakamatay sa mundo. May mga tao na hindi nila matanggap yung mga nangyari sa kanila. Pero ang taong may matibay na paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, nalalampasan nila ang anumang pagsubok sa kanila. Pangatlo, ang pagkakaroon ng tao ng kapanatagan ng loob sa anumang nangyari sa buhay niya dito sa mundo. Kung alam mo na ang lahat ng nangyari sa iyo ay nakabatay yan sa pagtatakda ng Allah subhanahu wa ta'ala, khalas, qaddarallahu ma syaa fa'al. Na-aksidente ka, anong magawa ng pag-iyak mo? Namatayan ka, kahit pa buong isang taon kang umiyak, nagluksa. Makaya mo pang buhayin na namatay na yun? Hindi mo na kaya. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Walang anumang musiba, walang anumang sakuna ang nangyayari, maliban na ito ay kapahintulutan, pagpapasya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walang anong nangyari sa mundo na ito na hindi dahil sa kapasyahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Subalit ang sino mang manampalataya sa Allah, gagabayan niya ang tao na yon tungo sa kabutihan. Sa isang pagbasa ng mga qurra, yahda qalbah. Ibig sabihin, pakakalmahin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kalooban. Makakarelax siya. Kapag naniwala ka sa Allah subhanahu wa ta'ala at sinabi mo, kapag may dumating sa iyong musiba, hindi ko ito kagustuhan, at walang taong may gusto na mangyari ito, ito na ang qadar ng Allah subhanahu wa ta'ala sa akin. Ito na ang itinakda sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na maging kayo manggi ang aking kulay. Huwag ka nang mangarap na maging katulad ka ng Koreana. Kutis ng Arabiana. Khalas, ito lang itinakda sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yahdi qalbah. Gagabayan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag ito itinanggap mo. O may yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli shay'in alim. Kuha tayo ng konting tamrin. Sino makasagot ng number 1? Sino gusto sumagot? Saan ang hadiah natin? Wala na? Taib. Number 1, magkaiba ang usapin patungkol sa sifat at magkaiba rin ang usapin patungkol sa adhat. Sino makasagot? Taas ang kamay. Brother Kaelo. Tama o mali? Mali. Anong tama? Magkapareho, di ba? Hindi magkaiba. Number 2, ang mga anghel ay tunay na nilikha mula sa apoy. Tama o mali? Mali. Taib. Number 3, kabilang sa mga napapaloob sa paniniwala sa mga banal na kasulatan ay ang paniniwala sa anumang nakasaad sa mga ito. Kabilang sa mga napapaloob sa paniniwala sa mga banal na kasulatan, al-imanu bil kutub, ay ang paniniwala sa anumang nakasaad sa mga ito. Tama, kailangan mo paniwalaan. Number 4,
tinatawag na Taurah, ang banal na kapahayagan ay pinababa kay Propeta Dawud. Ano ipinadala sa kanya? Ano? Sabon? Zabur. Number 5, walang pagkakaiba ang mga batas na ipinababa sa bawat propeta. Tama mali? Ha? Likullin ja'alna minhum shir'atan wa minhaja. Ang bawat isa ay pinadalhan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng batas. Maliban sa Allah ay batid din ng ibang mga tao ang patungkol sa lahat ng bagay. Ha? Mali. Walang nakakaalam ng ilmul ghaib ng lahat ng bagay kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga awliya ay mararangal na tao at may kapangyarihan ding lumikha. Awliya. Ha? Marangal na tao. Kaya nila hindi? Hindi nila kayang lumikha ng kahit na ano. Si Kibuloy, kaya hindi? Ang tawag sa mga taong naglilihis mula sa tunay na kahulugan ng asma wa sifat ay tinatawag na ahlut tahrif. Ha? Tama, Hasan. Ang tawag sa mga taong nagtatanggal at nagtatanggi sa kahulugan ng asma wa sifat ay ahlut ta'til. Tama. Ang mga naghahambing at naghalintulad sa Allah ay tinatawag na ahlut tamthil. Ha? Al-mumathila. Taib. Lahat niyan ay tama. Yung number 8, number 9, number 10. So, i-correct nyo ang mga sagot ninyo at kayo nang mag-evaluate ng alam ninyo patungkol sa Tawhidul Asma'i was Sifat, al-imanu bil malaika, al-imanu bil kutub, al-imanu bil rusul, at saka al-imanu bil yawmil akhir. Inshallah, after Isha, talakay natin ang patungkol sa isang mahalagang paksa sa lesson 3, ang usapin hinggil sa al-iman. Pagkatapos bukas, inshallah, tatalakay natin ang usapin sa al-wala al-bara, ganun din ang wajib sa Muslim pagdating sa mga namumuno sa kanya.